Sa loob ng Kunlun Realm, nahahati pa ito sa apat na malalaking samahan, ang mga Alchemist, Artifact Refiner, Beastmaster, at iba pang mga pambihirang individual at henyo na hindi mabilang. Sa sandaling iyon, mula sa gusali sa tapat, may dalawang babaeng asasin na nakaitim ang nagmamasid. Iyon ang karwahe ng ikasyam na prinsipe. Ang kutserong dalaga, katulad ng nasa larawang iginuhit ni Senior Sister Han Q. Pagkatapos, ang karwahe ni Zhang Ruchen ay huminto rin sa harap ng tarangkahan ng Inscription Guild, Min Yan Senhai. Ate Yunhai, hintayin mo ako sa tabi ng kalsada, sabi ni Zhang Ruchen. Papasok lang ako sa Inscription Guild para bumili ng ilang bagay. Masusunod po, ikasyam na kamahalan. Ngunit, hindi inaasahang nagkita sila. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa, nakasalubong niya ang ikawalong prinsipe na kasama si Huang Yanchen. Nang makita si Zhang Ruchen, nagpakita ng pagkainis ang ikawalong prinsipe at nagsalita, "Ikasyam na kapatid, isa ka ng henyo sa martial arts. Ano pa ang gagawin mo rito sa Inscription Guild?" Hindi umimik si Zhang Ruchen, tahimik lang siyang naglakad palampas. Biglang lumapit si Huang Yanchen para kausapin ang ikasyam na prinsipe. "Kamahalan, sandali po." Pumunta si Yanchen sa guild para maghanap ng guro, kayo po. Agad na hinila ng ikawalong prinsipe si Huang Yanchen. "Junior sister, nakalimutan mo na ba ang tungkol sa kanya at sa may-ari ng Tan Huin Pavilion? Mas mabuting lumayo ka sa ganitong uri ng tao. Ang ikasyam na prinsipe ay bata at may talento, paanong magiging tulad siya ng sinasabi mo, senior brother?" Pero hinawakan siya ng ikawalong prinsipe. Ikawalong prinsipe, magkaiba ang lalaki at babae. "Sana ay magkaroon ka ng respeto sa sarili," sabi ni Huang Yanchen, at tumakbo pasunod kay Zhang Ruchen. "Ikasyam na prinsipe, hintayin mo ako." Si Huang Yanchen ay nag-aral ng inscription mula pagkabata, baka makatulong ako sa ikasyam na kamahalan. Tara na sa loob. CJ. Sa isip ni Zhang Ruchen, kung may magtuturo sa akin na dalubhasa, mas mabilis kong matututunan ang paraan ng pag-ukit ng mga inscription. Samantala, ang ikawalong prinsipe ay labis na nagingit-ngit. "Zhang Ruchen, titiyakin kong pagsisisihan mo ito." Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Ngunit nang makita niya ang karwahe ni Zhang Ruchen na naghihintay sa labas, isang napakasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Lumapit siya. "Kailangan kong bumalik sa palasyo. Ihatid mo ako, bilis." "Pero ito po ang karwahe ng ikasyam na kamahalan," nag-aalangang paliwanag ni Yunhei. "Hindi ba pareho kaming prinsipe, ang ikasyam na prinsipe at ako?" Bigla niyang sinampal si Yunhei. "Isang alipin lang, naglalakas loob kang suwayin ang utos ko. Hindi mo pa ako ihahatid pabalik? Kapag ginalit mo ako, sisiguraduhin kong masahol pa sa kamatayan ang mararanasan ng buong pamilya mo." Sa sitwasyong ito, walang nagawa si Yunhei kundi ihatid siya pabalik. Habang nasa loob ng karwahe, nag-isip ang ikawalong prinsipe, si Zhang Ruchen siguradong may kayamanan siyang hawak kaya siya ganyan kalakas. "Kailangan ko lang kontrolin si nandito na tayo." Kumilos na, sabi ng isang asasin mula sa malayo. Ang pagpaslang sa isang prinsipe nakaka-excite talaga. Kasimbilis ng kidlat, isang palaso ang tumama diretsyo sa karwahe mula sa likuran, tumagos sa katawan ng ikawalong prinsipe. "Ah! Isa akong prinsipe, paanong may magtatangkang pumatay sa akin?" Pagkasabi nito, isa pang taga ang tumama sa kanya at siya'y tuluyan ng namaalam. Narinig ang kakaibang ingay, agad na pinahinto ni Yunhei ang karwahe. "Ikawalong prinsipe, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo?" Walang sumasagot. Dali-daling hinawin ni Yunhei ang kurtina para tingnan, at natuklasan niyang patay na ang ikawalong prinsipe sa gitna ng dugo. Isang nakabibinging sigaw ang umalingaw sa buong kalye. Lumipat ang eksena sa isang liblib na lugar. Ang dalawang babaeng asasin ay inasikaso na ni Han Q. Dalawang walang kwenta. Pati ba naman pagpatay, mali pa ang napuntirya? Malaking gulo ito. Ang pagkamatay ng ikawalong prinsipe ay tiyak na magiging malaking iskandalo.
Ngayon, mas mahirap nang isagawa ang pagpatay sa ika-9 na prinsipe. Kailangan kong bumalik at mag-ulat sa Emperatrice para makapagplano ng susunod na hakbang. Samantala, si Zhang Ruchen at Huang Yanchen ay tapos na sa kanilang mga gawain at palabas na. Ika-9 na kamahalan, naabot niyo na pala ang ika-12 antas ng spiritual power. Pati si Maestro Yuen ay namangha, napakagaling niyo po. Hindi naman, sagot ni Zhang Ruchen. Ngayon, disipulo ka na rin ni Maestro Yuen. Magsanay kang mabuti. Ha? Nasaan na si Ate Yunhee? Nagtatakang tanong ni Zhang Ruchen. Biglang may lumapit na mga gwardya ng palasyo. Ika-9 na kamahalan, ang ika-8 prinsipe ay inatake at pumanaw na. Pinapatawag kayo agad ng hari ng kuta, Commander King, sa palasyo. Ano? Paanong nangyari yon? Kakakita ko lang sa ika-8 prinsipe. Kanina, gulat na sabi ni Huang Yanchen. Sa isip ni Zhang Ruchen, hindi aalis si Ate Yunhee nang walang paalam. Ang ika-8 prinsipe ay pinaslang ng mga asasin. Ang dalawang pangyayaring ito ay tiyak na magkaugnay. Sana ay ligtas si Ate Yunhee. Sa sandaling iyon sa palasyo. Ang hari ng kuta ay galit na hinampas ang mesa at sumigaw. Paano nangyari na dito mismo sa loob ng syudad ng kaharian, Wang Cheng, may naglakas loob na pumatay sa miyembro ng maharlikang pamilya? Ang lakas ng loob nila. Kamahalan, sabi ng tagapayong imperial, maaari kayang may kinalaman dito ang Moon Worship Demonic Sect. Moon Worship Demonic Sect, isip ng Emperatrice. Maaaring ginamit nila ang pagpatay sa ika-8 prinsipe para subukan ang lakas ng ating kaharian. Baka nga maraming dalubhasa ng masamang sekta na ito ang naghahandang kumilos laban sa ating Yunwu Commandery. Kailangang isisi sa masamang sekta para hindi ako mapaghinalaan, lihim na naisip ng Emperatrice. Sa isip ng tagapayong imperial, imposibleng ang Moon Worship Demonic Sect ang pumatay sa ika-8 prinsipe. Si Zhang Ruchen ay pumasok mula sa malayo. Sumakay siya sa aking karwahe pabalik sa palasyo nang siya ay tambangan. Ipinapakita nito na ang tunay na target ng mga assassin ay ako. Makatuwiran ang sinabi ni ika-9 na anak, Juer, sabi ng hari. Ang kilos ng masamang sekta ay lantarang probokasyon sa maharlikang pamilya, hindi simpleng pagpatay lang sa ika-8 anak, Baer, na tulad nito. Kayong mga ministro, kailangan niyong imbestigahan ito ng maigi. Ang mga prinsipe ay pansamantalang mananatili sa palasyo para magsanay sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, si Zhang Ruchen ay puspusang nagsasanay sa loob ng time-space spinel. Sa nakaraang buhay ko, 33 na meridian lang ang nabuksan ko. Ang natitirang Lun, meridian ng gulong taon, Suiling, meridian ng espiritu ng dugo, at Han, meridian ng kaluluwa, ay hindi ko nagawang buksan. Ang una, ang Lun meridian, kapag nabuksan ng isang martial artist, pagkatapos ng 1 taon ng pagsasanay, magkakaroon ng karagdagang growth ring sa balat, tataas ang depensa, at maaaring umabot pa sa pagiging tansot bakal ang katawan. Ang Suiling meridian ay sinasabing konektado sa dugo. Ang Han meridian ay konektado sa pisikal na katawan at kaluluwa ng martial artist, at maaari pang ang maging sanhi ng paglabas ng kaluluwa sa katawan para makita ang libu-libong milya ang layo. Ang 3 meridian na ito ay napakamisteryoso at hindi maipaliwanag. Ang Lun meridian ang pinakamalamang na posible kong mabuksan ngayon. Nang makita si Zhang Ruchen na nag-iisip, nagsalita ang pusang itim, alam ko kung paano magsanay ng Lun meridian. Palayain mo ako. Hindi kita lolokohin ngayon. Dahil nasa alanganing sitwasyon, pumayag si Zhang Ruchen na palayain ang pusa. Ngunit hindi niya kinalimutang magbanta, mas mabuting may silbi ang sasabihin mo. Kung hindi, ikukulong kita dyan magpakailanman. Binata, huwag kang mainitin ang ulo. Ang sagot ay nasa iyong mga kamay na. Isipin mo ang sarili mo na parang isang puno, konektado sa banal na puno. Ang puno ay nakakalikha ng mga growth ring taunang guhit sa loob ng kahoy. Maaari kang magsanay para makalikha ng Lun meridian. Sinunod ni Zhang Ruchen ang sinabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ko.
Napakagaling. Narating ko na ang tuktok na antas ng at nabuksan ko pa ang Lune Meridian. Kung magpapatuloy ako sa pagsasanay, tiyak na mas lalakas ako kaysa sa nakaraang buhay ko. Sa isip ni Blackie, aba. Totoo pala ang Lune Meridian. Basta ko lang sinabi iyon, hindi ko inaasahang magtatagumpay siya. Saan ba talaga galing ang batang ito? Agad na nagbago ang tono ni Blackie at naging mapanuyo, "Hoy, binata. Dalhin mo ako para bumili ng artifact refining furnace. Tuturuan kitang gumawa ng space ring. Sige, pwede kitang ilabas. Pero kapag tumakbo ka kung saan-saan, ibabalik kita agad sa loob ng painting, maliwanag." Sa isip ni Zhang Ruchen, hindi mura ang refining furnace. Para makapag-breakthrough kanina, bumili ako ng maraming mataas na uri ng tableta. Ngayon, wala nang laman ang bulsa ko. Sa buong mundo, ikaw lang ang makakagawa ng space ring, pang-udyok ni Blackie. Kapag naibenta mo iyon, yayaman ka na. Ano pang inaalala mo? Kaya't hinawakan ni Zhang Ruchen ang kwelyo ng pusa at kinaladkad ito palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tao at isang pusa ang dumating sa pamilihan, kasama ang dalawang dalaga, si at si Huang Yanchen. Si Blackie ay tuwang-tuwa sa mga bisig ng dalawang magandang babae, na ikinainggit naman ng ating binata. Bigla, sa itaas na palapag may mga bulungan. Kasama ang 9th Commandery Princess at si Huang Yanchen. Dalawang dilag ng syudad ng kaharian ang namamasyal. Sino yung binata? Kapatid na Liu, iyan ang ika-9 na prinsipe na sikat ngayon. Hindi mo ba siya nakikilala? Tanong ni si Tuje. Ah, siya pala, sabi ni Liu Chengfeng. Kung mas mataas pa ang cultivation niya. Interesado pa akong makipaglaban sa kanya. Kapatid na Liu, interesado ka pa ba kay Huang Yanchen? Pang-aasar ni si Tuje. Kung hindi ka kikilos agad, magiging babae na siya ng iba. Ang binatang may dilaw na buhok ay si Liu Chengfeng, ang panganay na anak ng Liu clan, isa sa mga nangungunang pamilya sa syudad ng kaharian. Ngunit ang estado ko sa syudad ng kaharian ay hindi dapat mas mababa sa ika-9 na prinsipe. Kung gusto ko ng babae, isang salita ko lang ay sapat na, isip ni Liu Chengfeng. Tumalon siya pababa at humarang sa harap ng grupo. Binibining Huang Yanchen, nais mo bang mamasyal sa syudad ng kaharian kasama ko? Ah, Ginoong Liu, sagot ni Huang Yanchen na nag-aalangan. Papunta kami sa Martial Market Arena kasama ang ika-9 na prinsip at ang 9th Commandery Princess. Mukhang hindi po angkop. Oh, nandito rin pala ang ika-9 na kamahalan. Pasensya na po, pasensya na, sabi ni Liu Chengfeng na may halong sarkasmo. Ako si Liu Chengfeng, ang batang pinuno ng Martial Market Bank, ay Ye Tintrang. Pag-aari din ng pamilya ko ang Martial Market Arena. Bakit hindi tayo sabay-sabay na pumunta? Sa isip ni Zhang Ruchen, Martial Market Bank. Ang batang pinuno. Hindi maliit ang kanyang pinagmulan. Tignan natin kung anong kalokohan ang binabalak niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang apat ay pumasok na sa Martial Market Arena. Ika-9 na kamahalan, sabi ni Liu Chengfeng, hindi naman siguro kayo akyat sa entablado para makipaglaban, di ba? Bago umakyat, kailangang pumirma ng death waiver, kasulatan ng buhay at kamatayan. Kung ang ika-9 na prinsipe ay mamatay sa entablado, hindi maganda yon. Patuloy niyang pang-inis. Ang taong ito, bastos na, wala pang kwenta. Bakit may ganitong klaseng sa syudad ng kaharian? Nakakahiya, naiinis na isip ni Zhang Ruchen. Sa ibaba ng arena, nagaganap ang laban sa pagitan ng isang binatang may pamaypay at isang matabang martial artist. Kasimbilis ng kidlat, isang iglap lang, natalo na ng binatang may pamaypay ang kalaban. Sinabi ko nang sumuko ka, ayaw mong makinig. Kahit manalo ka pa ng 7 sunod-sunod na laban, matatalo ka pa rin sa akin. Haha! Nahulaan ang layunin ni Zhang Ruchen, na hindi lang manonood ang pakay niya roon, si Huang Yanchen ay labis na nag-alala at bumaling sa kanya. Ika-9 na kamahalan, pati ang martial artist sa ay madali niyang napatay. Sigurado ka bang gusto mong umakyat at makipaglaban? Gusto kong subukan, determinado niyang sagot.
Ika-9 na kapatid, sabi ng Ninth Commandery Princess, alam kong hindi kita mapipigilan. Pero mangako ka sa akin, kapag nakaharap ka ng malakas na kalaban na hindi mo matatalo, kailangan mong sumuko. Huwag kang mag-alala, Ate Jai. Alam ko ang limitasyon ko, sagot ni Zhang Ruchen at umakyat sa entablado. Sino yan? Napakabata pa para maglakas loob na pumunta sa Yellow Real Martial Arena, usisa ng mga manonood. Gusto bang sumikat? Ang mga taong tulad niyan, 10 o higit pa ang namamatay dito kada buwan. Tamang-tama, isip ni Liu Chengfeng. Kung mamatay ka sa entablado, walang masasabi ang Yunwu Commandery King. Nasiyahan si Liu Chengfeng. Ikaw, Hishi, ang unang hahamon sa'yo. Bunutin mo na ang iyong espada, sigaw ng kalaban. Hindi ka karapat-dapat para bunutin ko ang aking espada, malamig na sagot ni Zhang Ruchen. Kung bubunutin ko ang espada, baka masaktan lang kita. Ano? Nagalit si Hishi at sumugod. Ngunit isang pitik lang ng daliri, pinahiga na ni Zhang Ruchen ang binata sa lupa. Sumuko ka na. Isang galaw lang, natalo na si Hishi. Sino ang misteryosong binatang ito? Nagsigawan sa tuwa ang mga manonood. Ito ang ika-9 na prinsip. Ang nagbukas ng Divine Martial Seal kasabay ko. Kung ganito kahusay ang ika-9 na prinsipe, ibig sabihin, ako rin ay pinagpala ng mga Diyos. Sa hinaharap, tiyak na magiging tanyag ako. Haha! Ito ay isip ng ibang karakter na nanonood, marahil isa ring henyo. Sa itaas na plataporma, si Liu Chengfeng ay medyo nadismaya. Akala ko magagamit ko ang pagkakataong ito para hiyain siya. Hindi ko inaasahan na siya pa ang nagpahiya sa akin. Magaling ka, ika-9 na prinsipe. Samantala, si Ninth Commandery Princess at Huang Yanchen ay tuwang-tuwa. Ang ika-9 na prinsipe ay tunay na pambihirang talento. Ang ika-9 na kapatid na ito napakalalim at hindi mahulaan. Gaano pa kayang lakas ang itinatago niya, isip ng Ninth Commandery Princess. Pangalawang laban, nanalo si Zhang Ruchen. Pangatlong laban. Pang-apat na laban, nanalo. 4 na sunod-sunod na panalo. Sa bawat laban, isang galaw lang ang ginagamit niya. Masyado nang lampas sa karaniwan ito. Kahit hindi siya bumubunot ng espada, bawat galaw niya ay may anyo ng sword intent. Mukhang ang kanyang sword intent ay umabot na sa estado ng sword following the heart, Kim Liwai Tian 2, sabi ng isang nakamasid. Kung makakaabot siya hanggang sa ika-8 laban, ako mismo ang haharap sa kanya, sabi ni Xu Bingsheng. Nakikita. Ang napakahusay na pagpapakitang gilas ng ating binata, si Liu Chengfeng ay labis na nainis at nag-utos, tawagin niyo si Han Fu dito. Sabihin niyong kailangan ko na siya. Sa edad na 16 na, narating na niya ang ganyang estado. Hinding-hindi siya pwedeng hayaang mabuhay. Ika-7 laban. Ang kalaban ni Zhang Ruchen ay isang babaeng gumagamit ng latigo. Nagbibigay pugay sa ika-9 na kamahalan. Kung sakaling masaktan ko kayo mamaya, patawarin nawa ako ng kamahalan. Agad niyang iwinasiwas ang latigo at sumugod. Umiwas si Zhang Ruchen at lumapit. Isang wanyang finger ang tumama sa siko ng babae, napasigaw ito sa sakit at nabitawan ang armas. Sumuko ka na, sabi ni Zhang Ruchen at mabilis na umalis. Maraming salamat po, kamahalan, sa pagiging mahabagin. Ang ika-8 laban na ito, ako na ang pipigil sa sunod-sunod mong panalo. Lumipad si Xu Bingsheng pababa sa entablado. Ako si Xu Bingsheng, nagbibigay pugay sa ika-9 na kamahalan. Sa harap ni Xu Bingsheng, dapat mo nang bunutin ang iyong espada, ika-9 na kamahalan. Ganoon pa rin ang sasabihin ko, kung makita kong sapat kang malakas, kusa kong bubunutin ang aking espada. Kung gayon, mag-ingat po kayo, kamahalan. Ang mga eksperto na namatay sa ilalim ng aking ay 9 na. Sana'y hindi kayo ang maging ika-10, ika-9 na kamahalan. Sumugod si Xu Bingsheng. Kung gayon, nandito ka para pigilan akong makapasok sa top 1-0. Pero tingnan natin kung may kakayahan ka nga, sagot ni Zhang Ruchen at iwinasiwas ang espada para sumangga.
Mukhang may kakayahan ka nga. Karapat-dapat kang pagbunutan ko ng espada. Tama na ang satsat. Ilabas mo na lahat ng kaya mo. Sa panig ni Liu Chengfeng, nagpakita siya ng bahagyang pagkadismaya. Hindi ko inaasahan na si Xu Bingsheng ay tabla lang din pala sa kanya, mahirap malaman kung sino ang mananalo. Sa sandaling iyon, dumating na si Han Fu. Si Han Fu ay nagbibigay pugay kay Ginoong Liu. Ang taong ito ay isang bestkin. Hindi kailangan ng pormalidad. Pagmasdan mo ang binatang nasa entablado. Kung matalo si Xu Bingsheng sa susunod na laban, ikaw ang pumatay sa kanya. Tiyak na hindi ko bibigin si Ginoo. Kahit na maging sabay kaming mamatay, hihilahin ko siya kasama ko. Bumalik sa entablado, pagkatapos ng matinding sagupaan, si Xu Bingsheng ay umuubo na ng dugo. Ilang simpleng espada lang, nawasak na ang mga anino ko, after images. Ang lakas ng taong ito ay higit pa sa akin. May oras ka pa bang magpanik? Biglang lumitaw si Zhang Ruchen sa likuran niya. Masyado kang kampante. Isang malakas na atake ang pinakawalan niya diretsyo sa katawan ni Xu Bingsheng. Nang matanggap ang atake, bumagsak si Xu Bingsheng. Tumalsik ang dugo sa paligid. Nakita ni Ninth Commandery Princess, ang batang ito, nagpapanggap palang mahina, nagkukunwaring baboy para makakain ng tigre. Sayang ang pag-aalala ko sa kanya. Kung malalaman ito ni Ama, hari ng kuta, tiyak na magagalak siya ng husto at magpapahanda pa ng piging para sa lahat ng opisyal. Tuwang-tuwa si Ninth Commandery Princess. Sa kabaligtaran, ang mukha ni Huang Yanchen ay nagpapakita ng pag-aalala. Ikasyam na kamahalan. Bakit nasa entablado pa rin siya? Kailangan pa ba niyang lumaban? Bigla, naramdaman ni Zhang Ruchen ang isang napakalakas na killing intent na papalapit. Si Han Fu ay sumugod hawak ang palakol. Mabilis na umiwas si Zhang Ruchen. Talagang may lakas ka nga. Kung gayon, mas may halaga ang pagpatay sa iyo. Ano? Bakit si Han Fu? Nagulat ang dalawang dalaga. Batang lalaki, maswerte ka talaga, ano? May dalawang magandang dalaga na nag-aalala para sa iyo. Lalo tuloy akong ginaganahang patayin ka. Tanggapin mo ang palakol ko. Sumugod si Han Fu. Nang matanggap ang atake, nagulat si Zhang Ruchen at naisip, anong pinagmulan ng taong ito? Bakit ganito kalakas ang kanyang puwersa? Ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwang tao. Huwag mong sabihin siya ay Ikasyam na kapatid, sumuko ka na, sigaw ni Ninth Commandery Princess. Si Han Fu na iyan ay isang baliw. Walang martial artist na nakalaban niya ang nakaligtas. Siya ang aliping half-beast human ni Liu Chengfeng. Tiyak na papatayin ka niya sa entabladong ito. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo laban sa baliw na yan. Nang marinig ito, nagyabang si Han Fu, batang lalaki, sinasabi ng dalawang magandang dalaga na sumuko ka na. Kung hindi ka makikinig, hahatiin ka ng palakol na ito sa dalawa. Haha! Sa itaas, nang uyam si Liu Chengfeng, kung takot mamatay ang ikasyam na kamahalan, sumuko na agad. Baka kapag namatay ka sa entablado, mahirapan akong magpaliwanag sa hari ng kuta. Hindi pa tayo tapos maglaban. Kung sino ang mabubuhay at mamamatay, hindi pa tiyak, kalmadong sagot ni Zhang Ruchen. Nang marinig ito, nainis si Liu Chengfeng at nag-utos, Han Fu. Ipakita mo agad sa ikasyam na kamahalan ang lakas mo. Huwag mong hayaang maliitin ka niya. Munting prinsipe, lasapin mo na ang huling sandali ng iyong buhay. Mayabang na lumakad si Han Fu. Ilabas mo. Na ang lahat ng lakas mo, malaking ulo. Hayaan mong makaramdam ako ng kaunting takot. Kung ganyan ka na gustong mamatay, pagbibigyan kita. Nagpakawala si Han Fu ng isang napakalakas na hampas patungo kay Zhang Ruchen. Umugong ang alikabok, nayanig ang entablado. Han Fu, iyan lang ba ang lakas mo? Hindi karapat-dapat sa iyong dugong half-beast human. Binigo mo ako, pang-inis ni Zhang Ruchen. Pagkatapos ay isang sipa sa mukha at isang hiwa ng espada pahalang sa dibdib na nagpatalsik ng dugo. Sa ataking ito, bahagyang nagulat si Han Fu.
Ngunit bago pa siya makabawi, tumalon si Zhang Ruchen at sunod-sunod na humiwa ng 3 beses pa. Sa mga sandaling iyon, ang dugo ni Han Fu ay kumalat na sa buong entablado. Magaling na bata. Nasugatan mo ako. Mukhang kailangan na kitang ihatid sa impyerno. Ginamit niya ang kanyang spirit power at inihagis ang palakol sa napakabilis na paraan patungo kay Zhang Ruchen. Ginamit ni Zhang Ruchen ang Heaven Heart Sword Cage para sumangga. Gusto mo akong patayin? Kailangan mo munang sirain ang depensa ko. Kaya mo ba? Nakakainis na ang bibig mo. Walang tigil at sunod-sunod na umatake si Han Fu. Pagkaraan ng ilang sandali, napagod na rin siya, ngunit hindi pa rin niya nasisira ang panangga ni Zhang Ruchen. Kaya't umungol siya ng malakas at pinakawalan ang kanyang lakas. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya kabangis. Kailangan kong mag-ingat. Nang ma-activate ang dugo ng Fire Lion Leopard sa kanyang katawan, nakalikha siya ng nakakatakot na lakas, katumbas ng lakas ng 19 na kalabaw. Nagwala na naman si Han Fu. Ika-9 na kapatid, sumuko ka na. Huwag mong paglaruan ang buhay mo, sigaw ulit ni 9th Commandery Princess. Napilit si Han Fu na magwala. May tuturing ka ng may kakayahan. Nakakalungkot lang kapag natalo ka, kamatayan lang ang kahahantungan mo, isip ni Liu Chengfeng. Isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw. Ang ay ginamit ni Han Fu at sumugod diretsyo kay Zhang Ruchen. Sa isip ni Zhang Ruchen, gusto ko pang lumaban sa susunod na laban, hindi ako pwedeng maubusan ng masyadong maraming genuine ki. Kailangan kong hintayin siyang sirain ang depensa ko. At kapag naging kampante na siya, bibigyan ko siya ng isang malakas na atake. Hindi. Nasira ang depensa ng ika-9 na kapatid. Natakot ng husto si 9th Commandery Princess. Ito na ang hinihintay na sandali. Nang masira ang depensa, sumugod si Zhang Ruchen at nagpakawala ng isang nakamamatay na hiwa na hindi niya inaasahan. Ako na ganito kabangis na talo sa kamay ng batang ito. Pagkatapos ay bumagsak siya, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Nasaksihan ang napakagandang pagbaliktad ng sitwasyon, ang mga manonood sa ibaba ay nagsigawan ng walang tigil. Pati ang half-beast human na si Han Fu ay bumagsak na. Ang ika-9 na prinsipe na ito ay tunay na isang pambihirang henyo. Sino ang nagsabing isa siyang basura noon? Napakagaling. Isang panalo na lang, magiging yellow board warrior na ang ika-9 na kapatid. Nagyakapan sa tuwa ang dalawang dalaga. Sa panig ni Liu Chengfeng, labis ang kanyang pagkainis. Pati isang basura na ika-9 na prinsipe na ilang taon nang nandyan ay hindi mapatay. Tunay ngang basura sa mga basura. Mukhang kailangan ko na talagang kumilos. Pagkaraan ng ilang sandali, may anunsyo. Ang ika-9 na prinsipe ay nanalo ng 9 na sunod-sunod na laban. Isang panalo pa at akyat na siya sa yellow board. Inaanyayahan ang sinumang nais humamon na umakyat sa entablado. Ako ang susubok sa martial skills ng ika-9 na kamahalan. Sumugod si Liu Chengfeng. Nagpakawala siya ng isang hiwa na nagpatalsik ng mga bato at lupa. Ika-9 na prinsipe, tunay kang anghenyo. Pero ngayon, tiyak na hindi mo ako matatalo. Nagpakita siya ng mukhang puno ng kumpiyansa. Sa isip ni Zhang Ruchen, mas mataas ang genuine ki niya kaysa sa akin. Kailangang maging mabilis ang laban. Kung gayon, subukan mo, malamig na sagot ni Zhang Ruchen. Hindi naniniwala hanggat hindi nakikita ang kabaong. Sumugod si Liu Chengfeng. Mabilis na iwinasiwas ni Zhang Ruchen ang espada para sumangga. Narinig kong magaling ka sa espada. Nagkataon, magaling din ako dyan, sabi ni Liu Chengfeng. Isang ang itinutok diretsyo kay Zhang Ruchen. Sa harap ng sitwasyon, libu-libong sinag ng sword ki ang papalapit. Kung iwas ako ngayon, kailangan kong gamitin ang teknike na ito. Ay Meridian! Buksan! Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Zhang Ruchen ay bumilis ng ilang daang beses. Ang mga sinag ng sword ki ay naging napakabagal sa kanyang paningin. Kaya't madaling naiwasan ni Zhang Ruchen ang bawat atake. Iyan lang ba ang kaya mo, pang-aasar ni Zhang Ruchen? Huwag kang mangarap.
Nagpakawala ulit si Liu Chengfeng ng maraming sinag ng sword key. Halatang mas mabilis na ito. Pero hindi pa rin yan sapat para pahirapan ako. Iniwasan lahat ni Zhang Ruchen. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na lumapit si Liu Chengfeng at nagpakawala ng isang killing move diretsyo kay Zhang Ruchen. Sa ganitong kalapit na distansya, kahit buksan mo pa ang Eye Meridian, hindi mo na maiiwasan. Haha! Ang atake